Naalala niyo pa ho ba yung babaeng parang nakatago sa likod ng mga ulap sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat? Hubot-hubad na nakakadena, ikinadena ng kanyang pamilya dahil sa kanyang problema sa pag-iisip. Ang magandang balita po, unti-unti nang bumubuti ang kanyang kondisyon. Kamustahin natin siya. Sa kabundukang sakop ng Sultan Kudarat, may tinig na madalas marinig, pumapailan lang at umaalingaw-ngaw sa hangin. Hum o ugong ng parang kanta na inaawit ng isang dalaga. Narito siya, nakatalungko sa kahoy na parang scaffolding na nagsisilbi niyang kulungan. Ang babae, hubot-hubad, ikinadena na parang hayop. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy kasi wala namang makalapit sa kanya. Pirmi siyang nakatulala sa ulap, parang inaawitan ang alapaap. Naawa ko sa sitwasyon niya. Bakit naging ganito ang musika ng kanyang buhay? Ang babae, itago natin sa pangalang Jane, 22 anyos. Dahil limitado ang supply ng tubig sa bundok, pinagkasya ni Damen ang 2 maliit na galon pampaligo sa kanyang kapatid. Ginapakaon ko siya tapos ginaliguan ko siya. Kung ano ang ginapangayo niya sa akin tapos ihatag ko dayon. Naawa kasi ako sa kanya. Alagaan naman. Masakit. Antusan ko din ni ngaya ko da makuha, mahagtay. Palangga ko ba siya tapos. 2 taon na raw nakakadena si Jane. Ang kadenang bakal halos bumaon na sa kanyang balat. Masakit para sa kanilang makita ang ganitong sitwasyon niya. Kung pwede nga lang daw maibalik ang mga araw na normal pa nila itong nakakasalamuha. Pero kapansin mo, kada siya kada bataw, kada ikaw ganda ito di ketiga na tapi bataw. Sa gifa ka nami, kaya ako dosa namin daw ko do lago kay fifian di tapos padigusan di kami do hadi di. Taong 2018 nung napansin daw nilang nag-iba ang kilos ni Jane. Grama ka na, di ko sada na lang kanina di. Kasi magsakitan di, tao ko doon, di makasada. Hindi man baloy di ako, pupandam ko datas. Hindi ako bana, hindi magusto di do ko, magpadafag-dafag. Kaya ginawan nila ito ng tuntungan na nasa tabi lang ng tinutuluyang kubo ni na Jomar. Wala itong pader na panangga man lang sana sa ulan at matinding sikat ng araw. Iya, dan natamanan itu. Mudah ada gue ke kubado siya, di priko ka, mudah kubalo di. Tado mas siya na kubado, mangko duag daw gue naikin mana do. Ko mudan, buganda sakko. Ko semua udan ka digad-gad na sakko na dun din. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy kasi wala namang makalapit sa kanya. Kung sa kumasitanan di, grangan di, o kisin di. Hindi ba siya giniginaw? Hindi, kan ginadaman, di ba? Masakit man sana pero wala naman kasi kami kasing magaway dahil mahirap lang kami. Ang mga magulang ng magkakapatid hindi nila kasama sa bundok.
Narito sa Barangay Lagubang sa kapareho ring bayan. Hirap na kasing makaakyat ng bundok ang kanilang Tatay Martin matapos itong mabaldado nung nahulog sa bangin nito lamang nakaraang taon. Pagpa-hospital ko, buhay na ko ka tindog. Lugang gani. Maawa man tani, pero kay anong taman kay amon niya ang sitwasyon na. Noon pa man, hilig na raw talagang kumanta ni Jane. Pampalipas oras niya sa bundok. Palasimba rin daw ito noon. Katunayan, ang madalas nitong awitin, isa palang religious song. Yung kanta na yun, ang ibig sabihin, o namula, ang ibig sabihin, nung tumatawag ka sa Panginoon, parang humihingi siya ng tulong doon sa kanta. Malapit lang kasi yung bahay nila sa simbahan. Maririnig niya na sumisimba yung mga tao, tapos inuugoy-ugoy niya yung kanta. Kalaunan, may nakilala raw lalaki si Jane. Hanggang siya'y nabuntis. May lalaki dito sa amon, naga-star upod nila. Pag abot na ko dito, nabatian ko, may nahimo na sila. Mga 3 kabulan, balang ko na nabuntis na siya. Sa ika-5 buwan ng kanyang pagdadalang tao, si Jane, hiniwalayan ng kanyang nobyo. Kay kun ano ang himuon niya, kung ikon ko siya, mangakig, manglabo. Dada kada nakafansin do kada tagpud betul di sigo. Double de kada. Pati nga raw kanyang sarili, nakuha niyang saktan. Sidok-dok do sa getak di. Kawan kay kada sa ground nagkang dakanag di. Mendinoit yang ada to si Fior. Mendito to kay finanak. Ang kadena, 5 pa lang na kabulan. Buhay naman ko mahimo. Kaya hindi mauwi makamising kaya maglagas. Kaya basi mapatay pa, kontra nga nakadena na lang. Mabuti na lang at ligtas pa rin nailuwal ni Jane ang kanyang anak. Ang 6 na taong gulang na ngayong si Linlin, hindi niya tunay na pangalan. Nasa pangangalaga ngayon ng kanyang lola Salya sa ibaba ng bundok. Sa mga bibihirang pagkakataon na kinakausap ni Jane ang kanyang mga kapatid, iisa raw ang kanyang binabanggit. Ha? Bulong? Ay kagda to gisan di be bulong ko kon dian kulong ay ndai kon bulong. Agman makulong nan magagat kon na may bulong tayo ko. Sabi nila, bakit hindi natin ma'am ilapit kay KMGS? Pagkaalam namin ang KMGS, immediate agad na aksyon. Sa tulong ng Rural Health Unit at ng Provincial Government ng Sultan Kudarat, ni-rescue si Jane. Nahiga ko naman na gamay. Nakita kay. Ano ti? Ikaw binalikan. Nung una, ayaw pa niyang sumama sa rescue team. Wa, ihasik af dako na, witan dako na, miko indakal mako. Magbalik ka mo. Wa chado. May lat ko do. Hinado. Sagwi ka. Ano ko? Bang kada. Na. Pajama. Munot ka ha. At kahit nung siya'y nire-rescue, si Jane kumakanta. Makalipas ang mahigit 2 taong pagkakagapos, si Jane nakalaya. Based sa history at saka sa pan-assessments, nagkama pa ako sa diagnosis na psychosis. Imbalances sa chemicals ng brain. Nagkakaroon ng hallucination ng pasyente, no, behavioral changes. Mas prefer nila yung injectables. We have also agreed na dapat may follow-up. Saka tinitingnan ko muna ang kalagayan ng pasyente kung nag-i-improve ba or hindi. Ang ating mental health conditions ay the 3rd most common disability in the Philippines. Yung estimate natin ng mga patients with mental health conditions is about 3.6 million.
Marami ang underreported when it comes to their mental health concerns. Maaaring dahil ito sa kakulangan sa kaalaman at kakulangan sa access din sa serbisyo, kaya umaabot sa pagkakadena ng ating mga kababayan na nagsasuffer sa mental illnesses. Matapos maere dito sa KMJS ang kwento ni Jane, kamusta na kaya siya ngayon? Makalipas ang 3 buwan na tuloy-tuloy na gamutan at konsultasyon sa doktor, unti-unti nang gumanda ang lagay ni Jane. Huwag naman siya gagis ang bayo niya, hindi naman ginagubaan ng balay naman. Dati, hindi talaga siya makausap. Pero nung time na nagbigay dito ng injection, kinakausap niya na yung dumadaan sa bahay po nila. Kada kadua kasi man na magkadto naman si dito sa kan, birthing mag-inject naman sa vitamin. Handayag balang ko kasi nagawda, kaya nadagag naman ko dukumpiyon. Kung noon, nakagapos siya sa bilangguang kahoy, ngayon, malaya na siyang nakakapaglakad. Magani kumaan, yaday ba kutungan di dufawa. Diya, kafiyan duka di faduko duki. Kafiyan kami ganay, nadakunundaman ko kami kagdi ganay akong piyon. Kaya na rin niyang maligo mag-isa. Gawin ko siya, ako nung ahak siya dufalay ko, bulig, magbubud. Malaking tulong daw ang nakuha nilang mga donasyon nung napanood ang kanyang istorya dito sa KMJS para sa kanyang mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Giba na ang dati niyang kulungan. Ang kahoy rito, ginamit sa pagpapatayo ng sarili niyang kwarto. Dire na kami sa mong balay nga bulig sa KMJS. Sa mga nagtanaw, damo nga salamat. Dire itong kwarto ni kami nga nipili niya. Pupud na si nanay kag si Daming. Pag-abot niya din, muning balay tas niya. Pinapamangkutan ko sa kung gabi nga, ami man tulog mo sa balay mo, ami man daw. Relax naman sa diksyon naman sa katulog. Di nanam ko di ba? Kudapag dida ka na. Kaya ako nahagtay, apa, hahawon ko anak ko. Kilala ka ba niyo? Anak ka ba? Anak. Kilala ka ba? Gani anak ka? Unti-unti na rin daw nakikilala ni Jane ang anak niyang si Linlin. Dahil din sa ipinadalang tulong ng mga manonood, nakabili na rin sila ng second-hand na motorsiklo. Dako naman ang nakuha naman, bakal ko sa motor para may silbi sa basic. Ang peklat ng sugat dahil sa higpit ng pagkakabaon ng kadenang bakal sa kanyang paa. Mananatili na lang alaala ng madilim niyang kahapon. Basta continue lang po yung paggagamot sa kanya. Hopefully na makabalik siya sa community as a productive citizen. Salamat po sa pagdagsa ng mga tulong. Natubos na rin daw nila ang isinanlang lupa ng kanilang ama na kinailangan nilang gawin para sa panggamot noon kay Jane. Gayunman, malungkot nilang ibinalita na ang kanilang tatay Martin, 1 buwan matapos i-rescue si Jane, sumakabilang buhay na. Nagsiling naman siya nga patay naman si tatay. Nagsiling naman siya na naglagawang daw si tatay daw. Hadam, ako diya, kami ikafiyan, ako nahagtay, dama, di mafiyan, di dami ako ukrak. Iga, di nakadaan po, kagiin. Para hindi na sa sako matulog si Jane, niregaluhan siya ng aming team ng kutsyon at unan. Nag-abot din ang aming programa ng pambili ng gamot para sa tuloy-tuloy niyang medikasyon. Nagpasalamat po ako sa inyo, ma'am, sa pagtulong kayong mga binigay niyo po sa kanya. Masaya po kami, ma'am. Okay na po siya. Psychiatrists, we are about less than 500 in the entire Philippines. So I think naman it's very obvious na we lack facilities, we lack manpower when it comes to addressing yung mental health needs
ng Philippines. We are empowering yung mga programs natin, lalo na the mental health gap action program ng WHO. We would want general hospitals to be equipped to be able to handle psychiatric cases. We also offer free services sa ating mga kababayan, and then medications are also free. Ako po'y nagpapasalamat na dahil sa inyo, nabigyan natin ng second chance itong ating kapatid na mabuhay ulit. Way pagit ko sa to nagpati nga may magbulig sa mon. Salamat sa man nagbulig sa mon kay mayong amon nga kinabuhi. Unti-unti na ngang nagbabago ang tono ng musika ng buhay ni Jane. Dahil po sa tulong ninyo, aming mga giliw na manonood, malaya na si Jane. Hindi lang sa pagkakakadena, pati na sa pagkakabilanggo ng kanyang isipan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.